Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani, at pamilya na hugbong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday, November 7, 2025, ng ika-31 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na karunungan ay ang pagiging tapat sa tungkuling ibinigay sa atin ng Diyos. Sa ating mga sundalo, mga pamilya at sibilyang kawani, ito ay paalala na bawat misyon, maliit man o malaki, ay banal kapag ginagawa ng may pananampalataya, kababaang loob at malasakit. Ang espiritual na katatagan ay hindi lamang kakayahang magtiis. Ito din ay karunungang nakaugat sa tiwala sa Diyos. Sa unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 15, verses 14 to 21, sabi ni San Pablo, "Hindi ko ipinagmamalaki ang sarili ko, kundi si Kristo na kumikilos sa pamamagitan ko." Hindi ipinagmamalaki ni San Pablo ang kanyang sariling kakayahan, kundi ang biyayang kumikilos sa kanya. Ipinapaalala niya sa atin na ang lahat ng ating tagumpay sa serbisyo, sa pamilya, o sa buhay ay bunga ng tulong ng Diyos. Para sa ating mga sundalo at leader, ito ay isang aral ng kababaang loob. Ang tunay na lakas ay hindi sa tapang lamang, kundi sa kapayapaang nagmumula sa layuning tapat. Ang taong may espiritual na katatagan ay hindi naghahanap ng papuri, kundi ng katuparan ng tungkulin. Kapag ginagawa natin ang ating trabaho ng tapat, kapag marunong tayong magpatawad, at kapag inuuna natin ang kabutihan ng iba, iyon ang sandata ng tunay na Kristiyano, ang kabutihan ng loob. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 16, verses 1 to 8, ikwinento ni Jesus ang tungkol sa katiwala na tinanggal sa posisyon. Bagaman nagkamali siya, pinuri ni Jesus ang kanyang katalinuhan at pagpapasya. Hindi pinuri ni Jesus ang kanyang pandaraya, kundi ang kanyang kakayahang mag-isip, magplano, at kumilos ng may layunin. Ipinapaalala sa atin na bilang mga tagapangalaga ng Diyos, kailangan nating maging matalino at mapagpasya, hindi lang sa gawain, kundi sa ating espiritual na buhay. Para sa mga sundalo, ito ay paalala na gamitin hindi lang ang lakas ng katawan, kundi pati ang karunungan ng isip at puso. Para sa mga pamilya, ito ay paanyaya na magtiwala sa plano ng Diyos. Kahit hindi malinaw ang bukas, ang espiritual na katatagan ay hindi lang pagtitiis, kundi ang kakayahang maging matalino at matatag sa pananampalataya kahit mahirap ang sitwasyon. Ang taong tapat sa Diyos ay hindi natitinag. Alam niyang kahit magbago ang kalagayan, nananatili ang layunin, ang maglingkod ng may katapatan at pag-ibig. Para sa mga sundalo, ito ay katapangan na kumilos ng may budhi. Para sa miyembro ng pamilya, ito ay pagtitiyaga sa panahon ng pagkawalay o pagdurusa. Tayo ay mga katiwala ng Diyos, mga tagapaglingkod ng kanyang misyon. Maging tapat tayo sa ating pananagutan at gawin natin ito ng may karunungan at kababaang loob. Ang Diyos ang ating tunay na tagapagpahalaga. Kaya mga kapatid, ang karunungan at katatagan ay magkasama
Kapag tayo ay may pananampalataya, magiging matatag tayo. At kapag tayo ay matatag, nagiging marunong tayo. Kaya sa bawat araw ng paglilingkod, sabihin natin, Panginoon, Ikaw ang dahilan ng lahat ng aking ginagawa. Patnubayan mo ako na maging tapat at matalino sa bawat tungkulin. Kung ang ating gawain ay ginagawa para sa Diyos, walang misyon ang magiging mabigat. Walang sakripisyo ang masasayang. At walang kabiguan ang makakasira sa ating pag-asa. Tayo ay mga kawal ng Diyos. Ang ating tagumpay ay ang katapatan ng puso. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Panginoong Diyos ng karunungan at lakas, pagpalain mo ang aming mga sundalo, kanilang mga pamilya, at lahat ng naglilingkod sa aming bayan. Turuan mo kaming maglingkod ng may karunungan, magpasya ng may pananampalataya, at magpatawad ng may pagmamahal. Patatagin mo kami sa gitna ng panganib, pagod o pangamba. Naway sa lahat ng aming gawain, Ikaw ang aming makita. Ikaw ang aming maramdaman. At Ikaw ang aming maparangalan. Sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.